Ito yung tinatawag na preserved bean curd. Maalat ito. Ito yung ilagay ko sa beef. Ayan. Mag-prepare na ako ng luya para igisa natin yung beef natin. Itong beef naman yung mga ugat-ugat ba, yun. Mga slice-slice, pero matagal din yun lutuin. Binanlian ko na yan, hinugasan, tapos ni-marinate. Tapos lagyan natin ngayon ito ng bean curd habang ginigisa natin. Kailangan kasi natin itong preserved bean curd. Ito yung pinakaasin natin. Ito yung pinakaasin natin. Hindi naman marami, katamtaman lang. Kasi baka maalat. Kasi maalat na ito eh. Hatiin. Hindi naman, medyo kalahati. Ngayon, igisa natin yung, actually nagisa ko na tong radish sa bawang, ay sa luya. Nagisa ko na tong radish sa luya para maganda ang amoy niya, hindi siya i-direct. Ginisa-gisa ko na siya, guys. Tapos ngayon, igisa konting mantika lang kasi mamantika na rin yung beef natin. Okay? Yan. Tapos, i-ano natin itong beef natin. Marinate na. Isa-isa natin hanggang lumabas ang kanyang amoy. Para bumango. Kailangan luya naman ang nakaano siya. Okay. Banlian mo na. Tapos, i-marinate. Mag-prepare ng luya. Tapos, igisa-gisa yung yung ito muna ang unahin na igisa. Yan, radish, white radish. Tapos ilagay natin itong preserved bean curd. Huwag kayong maglagay ng asin ha o anuman na ito lang to talaga para kasi maalat na ito eh. Timplahin mo na lang mamaya kung pag igisa-gisa lang muna dito. Sa beef. Yung mga ano pa ng beef, kung sa ano ba mga tira-tira nila, pero hindi naman tira-tira ibig sabihin, yung mga may ugat-ugat, lapid, yan. Masarap kasi ito. Basta lutuin lang ng mga hanggang lumambot siya. Lumabas na yung amoy niya. Basta luya yung ano mo. Posted Yan guys. Yan yung kanyang ingredient kapag nagluto kayo. Tapos, ilagay na rin yan. Pero mamaya, tanggalin muna ito kasi ang beef matagal. Medyo isama lang muna sa paggisa-gisa para mabango din siya. Tapos, tanggalin din siya. Kasi, kapag tumagal ito, maging malambot na malambot kasi matagal ang beef lutuin. Kaya, medyo lang muna. Igisa lang siya ng sandali. Yan guys. Kailangan maraming tubig yan guys ha. Guys, maraming tubig kasi ito kailangan palambutin ng matagal yan. Yan. Yan yung ingredients na guys. Tapos takpan lang muna. Tapos after ng 30 minutes kunin uli, isipirit uli yung na yan, radish. Kasi matagal itong lutuin itong beef para hindi naman madurog itong radish. Mga 30 minutes and din iahon na uli at ilagay. Okay guys, yan ang tip ko sa inyo sa pagluluto ng beef. Very simple lang siya. Okay? Basta paglambot ng beef na yon, pwede na ninyong ibalik uli ang radish. Tapos mga 10 minutes siguro, depende kung medyo malambot na yung radish at na siya,
i-off na siya para ready to serve, guys. Pero timplahin niyo muna kung exactly yung yung timpla. Okay, thank you so much.